Mga bro, isang napakalaking balita na naman ang hatid ko sa inyo. Si Defense Secretary Gilberto Teodoro ay nagkumpirma sa mga miyembro ng Kongreso na ang $500 million Foreign Military Financing, FMF, na ipinagkakalob ng US government sa Pilipinas ay hindi matatanggap sa anyo ng cash, kundi sa anyo ng mga capabilities o kagamitan. Ito ay isang malinaw na pahayag, mga bro, na hindi natin ito pwedeng isipin na parang isang cash grant na magagamit na parang piggy bank ng mga politiko o opisyal. Hindi, mga bro, ang Pilipinas ay tatanggap ng assets at o serbisyo mula sa mga US companies sa pamamagitan ng US Department of Defense. Para sa mga nag-aakala na ang FMF funding ay parang cash na pwedeng ma-pocket, mali ang iniisip nila. Mula pa lang sa umpisa, paulit-ulit na nating sinasabi na ang ganitong klaseng tulong ay may layunin na palakasin ang ating depensa at hindi ang bulsa ng sinuman. Kaya mga bro, dapat tayong mag-ingat sa mga haka-haka na hindi totoo. Ito ang patunay na ang ating bansa ay seryoso sa pagpapalakas ng ating kakayahan sa depensa, at ang FMF na ito ay isang malaking hakbang para maabot natin iyon. Isa pa, ipinaliwanag ni Secretary Teodoro na ang $500 million FMF na ito ay lalaan sa pagpapabuti ng command and control capabilities ng ating AFP. Ito ay upang makonect ang lahat ng existing at mga bagong assets na nakuha natin mula pa noong Horizon 1 at 2. Alam natin, mga bro, na ang C4ISTAR ng AFP ay binubuo ng subsystems na karamihan ay mula sa US at Israel, lalo na para sa land at air forces. Meron din tayong mga subsystems mula sa UK at Sweden na ginagamit naman ng naval forces. Ang integration ng mga ito sa isang cohesive na command and control structure ay isang game changer para sa ating defense capabilities. Hindi lang command and control ang focus, mga bro. Pinaplano rin na palakasin ang cyber defense and security capabilities ng AFP. Nabanggit din ni US Defense Secretary Lloyd Austin sa kanyang anunsyo ng $500 million FMF dito sa Manila na ito ay gagamitin din para suportahan ang Philippine Navy at Philippine Coast Guard. Pero mga bro, hanggang ngayon, wala pa tayong malinaw na indikasyon kung gagamitin ang pondo para sa pagbili ng bagong o used fighter aircraft. Pero huwag tayo mawala ng pag-asa. Kasalukuyang nasa US Senate pa ang Philippine Enhanced Resilience Act PERA na nagkakahalaga ng $2.5 billion na magbibigay ng tulong para mapabuti ang integrated air defense ng Pilipinas, kasama na rito ang fighter aircraft.